Usually, no, kapag tinitignan natin, itong tatlo agad na pick na to, ito yung deadly combo agad nila. Oo nga, Nung bloody ano yan eh. game 3, pang pangatagalan na team Kala fight ko eh. bloody hunt. Pero yun nga, coach, bakit nga ba Eve yung tinatapat sa Paramis ngayon? Kung titignan mo dito yung yung drop nung Bren, yung tatlong pick nila shoot sa Eve. Parang hindi nila maaabot. Yeah. Walang chance na maabot nila yung na yan, yung hero na Pag yan. naabot nila, ibig kinuha sabihin, ang lalim na nila. Tapos, ibig sabihin- matatrap pa sila doon sa real world manipulation. Mahirap yun. Yun pala yun. Okay, makapag-Eve nga. So, eto, binan ang Mathilda and Grok for both of our teams. Still looking sa kung magiging post 5 ba itong Edith or XP lane na ba nila, ganon din naman para sa FNOC. May pakiramdam ako na baka explain na tong edit na to. Naalala ko kasi during the last season of MPL na may isa pang kinokombo dito sa Faramis, yung mga healer. Kumbaga parang yung ultimate ube na tinatawag natin, na may Faramis na tapos pwede pa nilang kuhanan ng Rafaela dito na pwede nilang gamitin panakas doon sa real world Or manipulation. Florine Binan si na. Spider-Miles. Tinanggal na nila yung Rafa. The hunt begins. Ano pa ba maganda dito? Anong magandang XP lane coach sa FNOP? Or kung hero man ni Kirk? Feeling ko- XP din pala yun ni Brusco. Feeling ko kailangan nila ng isang hero na kayang umabot sa Eve. Kasi ayun talaga yung magiging nila, problem sa Clash. Kasi dito, kung titignan mo yung drop nung Onyx, tinanggalan na nila ng Matilda tsaka Rape. Ibig sabihin, binibigyan lang nila yung AP brand ng ibang heroes na hindi aabot dun sa Eve. So, ano ba, pipilitan ba sila dito mag-Johead? Terizla Teris, Khalid. parang ang hirap ng Johead. Paano ka pa makakalapit lalo? May slow. Oo, tsaka wait lang, pwede rin naman talagang Johet kasi tinanggal din nila yung Ruby, isa sa mga magandang pangontra sana sa Johet. So may chance na lumabas muli ito. At Na alam. maliban na lang kung mag-ultimate ube tayo dito, sino pa bang healer? Nabanggit mo yung Florine Florine, kanina, yung Estes. Ewan ko kung lalabas pa. Dexter, it's our showtime. Ang sagot ay none of the above. Oo nga. So, yung Claude, yung panglikod nila ngayon, tama ba, Coach? Tama. Ayun na yung naging solusyon nila dun sa sa Eve pick. Sa Eve pick. So, focus naman para kumpletuhin ang heroes ng Fnatic Onyx Philippines. Sa laning phase, ang makalalamang ba ay Moskov than Claude sa early? Feeling ko yung laning nung gold lane talaga ngayon Parang walang lamang 50-50. Lagi Oo, 50-50 pindutan. Depende sa rotation. Pero kung titignan mo, Coach, yung draft, sino sa tingin mo ang mas lalamang? Kung titignan mo yung drop ng Onyx dito, mas madali siyang execute. Yeah. Kesa sa drop ng AP brand. Kasi medyo medyo maging crucial yung pwesto ni Prince for using Eve dito. Yeah. Eto, tingnan natin kung gaano nga ba talaga magiging desisyon ng ating mga teams. Falcon Safety Brand, may extend ba nila? Or Fnatic Onyx Philippines na ang pupunta sa Grand Finals at M6? Casters, pasok! Sabay-sabay natin yung alamin sa pagpasok natin dito sa game number 4. Fnatic Onyx Philippines laban sa Falcon Safety Brand. Sobrang epic talaga ng rivals ng dalawang koponan na ito. Again, matindi ang ating matutunghayan ngayon kasi nga naman nabanggit na nga isang hakbang na lang ang Fnatic Onyx Philippines. Diretso na yung ticket nila. Nagbubuk na sila ng ticket Pero ang Falcon Safety Brand nakakuha ng unang hakbang din nila. Nakarinig tayo ng fearless forecast. Kanina, di ba, nanonood din si Sanford. Natingin niya baka reverse sweep. Pero ang tanong, papayag kaya ang Fnatic Onyx Philippines knowing that they're this close to reaching their dreams. They're this close to reaching that M6 spot para sa Pilipinas din. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko na alam mga mangyayari dito. Pero alam ni King Kong na makukuha niya si Kyle TZ. First blood kagad para sa jungler ng Falcon Safety AP brand. Ngayon, pasok din si Open. Kailangan niyang protektahan yung purple buff. At si Ugin, naku po, nakatabang ng escalator. Pero mabubuhay din siya dito. Hatak naman from Few. Si Kurt ay nanganganib. At nakakuha din ng trade dito ang Fnatic Onyx. Falcon Safety brand rather. There's going to be an early exchange para sa FDAP at FNOP, pero nakita natin kung paano rin na capitalize si King Kong yung first blood and then eventually denying a purple buff this early for Cal TC. Nabigyan na nga na agawan pa. Medyo masakit yun this early. Alam mo na,
Ako nalilito na ako kasi parehas may F sa unahan, parehas Oo. may P sa likuran. At pares K din ang kanilang jungler. Yun nga eh, parang hindi mo na talaga alam kung ano ano mo yung matututunan mo dito. Wait lang ha, si Kiko nagamit niya yung kanyang retribution pero takas muna with that sword na enhance dito kay Kyle TZ. And si King Kong ay lamang na dito, level 5 to level 3, 2 level gap. Ang laking bagay na to, especially for Suyo this early. And once na nakikita nila sa mapa, lagi nilang gustong bigyan ng tantos. Pero ito yung tinatantos sa may bandang gitna. Ako si Flop Easy na naman ang nabigyan. Kirk, mababa yung buhay niya dito. Pero kasi ang kunat eh. Ang kunat talaga ng isang Povius. Pero ang sabi ng Falcon sa Brand, okay, huwag na tayo magkabul. Huwag Enough. na natin muna ilaban. Kuha muna tayo ng mga resources muna at pahabulin natin si Kyle. At nakita rin natin kung paano yung naging epekto dito sa overall na Trinity doon sa may bandang mid lane. It's going to be a delay onto the levels and of course a delay onto the jungle para dito kay Kyle Easy. Pero ang hindi madedelay dito is yung agarang vision na meron sila onto the first turtle na sinisimulan at in-hold ng Falcon sa Brand. Okay, tumayip na kagad si Kirk dito. As if yung kanyang nagiging punteriya. King Kong na naman. Implosion! Implosion naman. Mula kay Brusco, sobrang crucial nito. Ngayon, unti-unti bumabagsak kagad ang Falcon sa Brand. Double kill para kay King Kong. 3-0 in 1 ang kanyang KDA. Sabay transition dun sa purple buff. That's going to be the punish that they want. Sobrang ganda nung Eve pick here para kay Super Friends. Wow. And napansin din to kanina nila Coach Macbates and even our panel for Infinix Game Tambayan na nandun na naman nila sa pinakamundo ng Fnatic Onyx Philippines. Nagmamadali. Tila ba may lakad pero siya yata yung lalakarin dito. Ako pa, speaking of mundo, ako pumapasok na sa mundo dito ng Fnatic Onyx Philippines. Falcon Safety Firm Ladder ng Fnatic Onyx Philippines. Nalilito na naman ako. Ano ba naman yan? Pero si Pew dito, hindi namaan din. Nagsibat mula kay Kelra. Mega kill na itong si King Kong. 4-0 in 1. Okay, eto na yung pagkakataon para humingan mula ulit. Ah. Buelo-buelo burrito dahil ngayon ay hindi talaga tumitigil sa pagbibigayan dito ang Fnatic Onyx Philippines at Falcon Safety Brand. Kung mapapansin natin na ang bilis lagi nung nagiging conversion and katulad na sinabi Coach Pacbet, mas mabilis ma-execute, mas madali ma-execute yung ginawang lineup at draft dito ng Fnatic Onyx Philippines na nakikita mo, after a kill, after an objective, convert agad sa purple, and after that, hindi tumitigil yung aggression. It doesn't stop there. Gusto ko yung sinabi nyo na ano tuloy-tuloy lang talaga at kailangan gawin dito ng Falcon Safety Brand na kumbaga may conditions din kasi talaga yung lineup nila, no. Meron kang early game na kapag hindi mo napagana ay medyo mag-aantay ka ng mid part. Sa Oo. mid part naman, masakit na rin si Pew at si Super Marco ay kailangan mapaaga yung kanyang lane game. Alam naman natin na item dependent talaga ang isang Claude na kung saan ay kapag naka-Trinity na yung Demon Hunter Sword, Corrosion Sight at saka yung Golden Staff, tsaka lang siya makakasabay. Pwede diba? ka nang sumabay, pwede ka nang sumama, pwede ka na rin kahit papaano ay kumuha ng mga solo kills. But right now, kita mo, andito naagaw na naman siya. Naagaw na naman. Okay, sinusulatan niya na yung mga pader dyan ng pangalan niya. Pero sa real life, wag yung gagawin yon. Pero dito, para sa Fnatic Onyx Philippines, they're establishing their kingdom, they're establishing their dominance. At ngayon, muli ay makakakuha ng pagong si King Kong. Ako, tuloy-tuloy ang snowball dito ni King Kong. Kailangan ng pepreno, kailangan ng pipigil mula sa Falcon Safety Brand. Pero parang si Super Marco ata nagiging sa target nila. BMI out. Kasi alam nga naman niya, nasa medyo delikadong sitwasyon siya. Brusco yung nag-aabang. Available ang kanyang flicker. Final And then yung slash. final slash. Unahan na kagad din si Brusco. Implosion. Implosion. Tapos sa dalawa. Pasok! Unit manipulation. Pasok na pasok sila dun sa square. King Kong nasa likuran. Tapak Cyclone Eye. Nagamit na rin yung Nether Realm. Ngayon inaantay lang niya yung pagkatapos nun. At si Kyle TZ ay mamamatay din. Si Pew naman na magiging sa target. Pinag-normal hit lang dito ni King Kong. Habang si Black TZ, naku po, inabangan lang talaga. Kaya alam, mapapa-flicker out din. Open ay mamamatay. Napakabilis sa mga transitions dito. Fnatic Onyx isa pa! Iisahan pa nila si Flap TZ. An unofficial wipeout yun. Grabe, kaliwat kanan, kahit saan ka lumingon, binibigyan ka ng non-stop MLBB action ng Fnatic Onyx Philippines. And you're right, unofficially nakita natin eventually lahat ito ay napatanto sa nila Ubus instead of Super Marco lang na nag-survive doon. 4 ang natanggal
natanggal nila sa sitwasyon na yon. Thanks to the Purify, medyo makakasurvive na si Super Marco. Pero sobrang heavy ngayon ng rotation na ginagawa sa kanila ng Super Family. At ngayon, from the bottom to the top, ay agaran din na makakasagot si Kelra sa attempt sana ni Super Marco na kahit paano form din dito sa may bandang taas. Grabe yung hirap na nararamdaman ng Falcon CP Brand dito, no? Lagi kasing nandun si Brusco, lagi kasi siyang nakaantabay, lagi siyang nakamasid kung nasaan ba ang mga members dito ng Falcon CP Brand. At hindi rin makahanap ng pagkakataon nitong si Kyle TZ Hindi. na makakuha ng mga farm kasi hindi naman tinatambayan na. Sa kabilang base na nagpa-farm dito sila King Kong eh. Ginagawa na ng mga turtle yung purple buff mismo dito ni Kyle TZ. And aside from that, nakikita rin natin kung paano yung ikot. And tama ka, sobrang ganda lagi na laging present si Brusco all around the map here. And especially yung vision nila is too strong. At kung papansin niyo, laging sakto na ipapasok niya dun sa dance floor, sa real world manipulation ni Super Fritz, kahit sino mang mahuli niya. And that ensures a safe targeting para dito sa ibang members of Fnatic Onyx. Okay, nag-decide na ang Falcon CP Brand dito na, okay, huwag na tayo mag-contest sa mga objectives na malalaki na yan. Kasi nga naman, alam natin na lugi sa level yung jungler natin, level 13 to level 9. Look at that, 4 level gaps. Yun yung perfect example ng gap talaga. And right now, hindi pa rin nila balak bitawan yung lead na yan. Still capitalizing onto somewhat denying. Pag nakaw muli, pati yung orange buff hindi na pinalalpas dito nila King Kong. And after that, what's next? Kita nyo, sa kahit si Kelra sa kabilang banda, may kabilang mundo, may sariling trabaho, but it's all about the bigger picture now for Fnatic Onyx Philippines. Eyes on the opponent, and somewhat eyes on another explosion play. Shoot na naman yung dalawa eh. Open na yung maatras. Pero dinabugan siya dito ni Kirk. Habang nagamit na rin na yung ultimate mula dito kay Flat TZ pero hindi sapat yung damage. Kaya lang si Pio naman na magiging text sa target. Wala pa siyang ulti doon. Ngayon double kill para kay King Kong 8-0-3. Tatlo ang matatanggal para sa mga bees habang for Fnatic Onyx Philippines nagmamadali. At ngayon ay diretso lang ang tingin makakabasag pa ng inner third dito sa may bandang gitna. Hindi pa yata sila dyan basta-basta titigil na nga lang din. Nakangat pati yung baba at unti-unti na naman nila nako-compromise yung positioning dito ng buong bees. Sakit ng mga pana-pana dito ni King Kong eh. Ang mahirap kasi dyan, ayun, hindi naman tumatagos yan eh, tapos ang layo pa ng range. Ngayon, kailangan kumapit ng Falcon sa AP Brand dito. Mahaba-haba pa naman ng panahon para makabawi sila. Pero yung mga aura dun sa torre, sa top and, sa bottom lane, rather, eh, sumabog na rin. Dun sa may bandang gitna ay natitira pa. Pero parang wala nang initira ng mga inner, outer Wala and na. inner turrets dito, ang Fnatic Onyx Philippines. At kung kanina sabi mo mahaba-habang panahon, pinaiikli ng Fnatic Onyx Philippines yung panahon dito ng Falcon Safety Bre. Nagmamadali. Ang ganda na naman ng pang-box out nila. Wala pa sila nakuha ang trade-off na. Pero ito yung isang papipitas. Unahin kagad nila dito si Kirk at this time ay nagamit pa rin yung kanyang ultimate. Pero hindi nasasapat yun para makaligtas siya. King Kong ay lumalim din at nakakuha ng kill. At doon yung Implosion! mula dito kay Brusco at nakasimula siya nagamit yung Netherrealm. Marami mga Nix Tumutuloy! dito ang Falcon TV Brand. Si Kira ay nakakuha na ng kill. Dalawa na lang ang natitira. Para nagmamadali na naman ang Falcon Fnatic Onyx Philippines. Meron sila mga minions dito na kasama. Flap TZ Ayan na! ay narito din. Base lang na si Kelra at ang unang kupunan na makakakuha ng ticket para sa M6. Fnatic Onyx Philippines. Fnatic Onyx Philippines securing their grand final spot and eventually securing their M6 spot as well! Look at the celebration, ladies and gentlemen. Masayang masaya ang Fnatic Onyx Philippines at nagdiriwang din ang mga Sonics. And they officially qualify for the M6 na